Sa bawat henerasyon ng Pilipino, may iisang kwento tayong paulit-ulit na naririnig. Ang kwentong dilaw, laban sa diktador. Pero tanong, paano ko ang kwento pa lang yun ay maingat na isinulat para paniwalain ka? I want a bloodbath talaga. Yan ay aking papalagan. Baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Simula bata pa tayo, tinuturuan na tayo kung sino ang bida at sino ang kontrabida. May bayani, may demonyo. Simple. Pero sa totoong buhay, hindi ganong kasimple yan. Mas magulo at mas malalim. 1986, bumagsak si President Ferdinand Marcos Sr. at pumasok si President Cory Aquino, isang simpleng housewife na naging icon ng demokrasya. Gamit ang kulay dilaw, bulaklak at media, ipinakita siyang simbolo ng pag-asa. Pero habang pinapalakpakan siya, may mga tanong na hindi sinasagot hanggang ngayon. Kung para talaga sa may hirap, bakit nasa kanilang pamilya pa rin ang Hacienda Luisita? Bakit hindi natapos ang land reform? At bakit may mga magsasakang namatay sa laban para sa lupa? Hindi mo madalas maririnig to sa mainstream media kasi ang media mismo bahagi ng kanilang makina, mga plataforma at naratibong ginagamit para ingatan ang imahe ng dilawan. Ang kwento, Marcos, diktador, Cory, santa, liberal demokrasya, simple, malinis, convenient. At kahit ngayon, gamit pa rin ang parehong script. Hashtags, protesta, estudyante, artista, sabay-sabay, scripted. Lahat ng yan ay para lang panatilihin ang kontrol sa isip ng publiko ang kanilang naratibo. Pero gising na ang masa. Marami na ang hindi basta-basta naniniwala. At ngayon, bukas na ang social media. Panahon na para itanong mo, sino ba talaga ang nagpapaikot sa'yo? At kung nagustuhan mo ang ganitong topic, huwag kalimutan i-like, i-share at mag-comment ng opinion mo. At syempre, mag-subscribe ka na. Hindi pa tayo tapos. See you next episode.